Alright, so welcome back again dito sa ating tax segment na pinamagatang Buwis It No More, Usapang Tax tayo. And napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon kasi it is all about final withholding tax. Kasi nga naman, di ba nitong nakaraan, medyo mainit-init yung topic about dun sa naririnig ninyo na magkakaroon na daw ng final withholding tax yung ang interest income na kinikita ng mga long-term deposits. So, mako-cover natin yon dito sa discussion na to. So, again, tune in lang kayo dito kasi marami tayong matututunan sa portion na to. Kaya, simulan na natin. Okay? Yan. So, since pag-uusapan natin yung final withholding tax, okay, pag-usapan muna natin ano ba ang ibig sabihin ng passive income. Okay? Pag kasi sinabi nating passive income, ito yung mga income na hindi na natin kailangang pag-effortan or hindi na natin pinag-e-effortan pero pumapasok sa atin. Kabaliktaran po siya ng active income. Kasi yung active income, pinaghihirapan natin, nag-e-effort tayo. For example, nagtatrabaho tayo. So, meron tayong compensation income. Kung tayo naman yung nagbe-business, meron tayong business income. Those are classified as active income. Ngayon, itong mga passive income, ito kahit natutulog tayo, kumikita tayo. Anong example nito? Halimbawa, renta, 'di ba? Or dividend kung meron tayong investment sa stocks. So, yun yung mga tinatawag na passive income. Okay, so ngayon, dahil napag-usapan na natin sa passive income at na-establish na natin kung anong ibig sabihin niya, okay, pag-usapan natin yung mga passive income na subject sa final withholding tax. And tatandaan po natin ang mga passive income na subject to final withholding tax ay within the Philippines lang ang source. So, ibig sabihin, pag po siya ay na-subject na sa final withholding tax, hindi na po siya masasubject sa regular income tax or basic income tax. Okay, hindi na po natin isinasama sa gross income para maiwasan po natin yung double taxation. Okay? So, pumunta tayo sa details. Ngayon, nabanggit na nga natin at na-establish natin ano ang passive income. Meron po kasing mga passive income na specifically in-enumerate sa NIRC or sa ating tax code. Okay, na subject sa final withholding. So, ibig sabihin, pag hindi po pasok doon, ibig sabihin siya po ay masasubject sa regular income tax or basic tax na gumagamit po tayo nung graduated tax rate table. Okay, so tingnan natin yung details. Sabi nga natin, ayan, yung passive income natin na specifically in-enumerate sa tax code, okay, ay subject po sa final withholding tax. Kung ano man yung mga yan, mamaya pag-uusapan natin. So, i-establish lang natin na kapag hindi pumasok dito sa mga minensyon ng NIRC or ng tax code, siya po ay masasubject sa yan, regular income tax or ang tawag po natin ay basic income tax na gumagamit nga po nung latest na graduated tax table. So kung ano man yung pwede mo namang i-research yun or makikita rin sa mga latest tax book. Okay? And pwede rin naman na masubject siya sa 8% flat rate na optional if qualified itong individual taxpayer doon sa 8% flat rate. Okay? But then again, sabi nga natin, ang summary nito, may mga passive income na ini-enumerate ang tax code na subject sa final withholding. Kung wala siya doon, ibig sabihin siya is subject sa basic tax. Either gumagamit ng graduated tax rate or 8% optional flat rate. Nagkakaintindihan po. Ngayon, ano-ano yung mga yan na passive income na nasa-subject sa final withholding tax or FWT. So basically, in general, ito yung mga category. Number one, interest income. Number two, royalties or royalty income. Number three, prices. Number four, winnings. And number five, dividends. Okay, syempre, may mga details na pag-uusapan tayo dyan from 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, kung ano-ano yung mga yan. At lahat ba yan ay subject talaga sa final withholding tax or meron bang mga interest income, royalty, etc., 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 na masasubject sa regular income tax or basic tax? Tingnan po natin. Okay? Yan. So kung mapapansin nyo po, ang nakalagay sa screen ay interest income. Pero ang ginawa po natin ay hinati natin sa katatlong category. And iisa-isahin po natin sa video lecture na to. So mag-annotate po tayo.
Unahin na natin itong portion na ito. Okay? Ano po ba ang nakalagay? Ito daw ay mga interest income na kinita natin sa any currency bank deposit. As long as itong ating bank deposit na nag-earn ng interest ay may maturity of less than 3 years, or yung mga savings account na pwedeng i-withdraw anytime, 'di ba? Pero nag-earn ng interest. Yan. Okay? Or pwede rin naman siyang deposit substitute na nag-earn ng interest, or trust fund and similar arrangement as long as with the maturity of less than 3 years. Okay? So, saan po siya masasubject? Okay? So, masasubject po siya sa kung ikaw ay resident citizen, non-resident citizen, resident alien, or non-resident alien engaged in trade or business, yan po is subject sa 20%. Okay, linawin po natin. Nitong nakaraan, nagkaroon ng misunderstanding regarding sa balita na yung mismo daw savings account mo ang tataksan. And lumabas pa nga na yun daw mga long-term deposit ay tataksan na din daw. Okay, linawin po natin. Hindi po yung savings natin or long-term savings natin ang tataksan ng 20%. Yung pong interest income na kinikita nun. And linawin po natin na itong 20% na ito ay matagal na pong nag-a-apply. Hindi po yan bago. So yung pong mga resident citizen, NRC, resident alien, at saka yung mga NRA na hindi engage in trade or business, matagal na po yung nasasubject sa 20% final withholding tax. At saka po yung mga non-resident alien na hindi naman nag-engage, not engaged in trade or business, ay matagal na rin pong subject sa 20% final withholding tax. Okay, so linawin po natin yon. Matagal na po yun. Yan. Okay. So, kung ano man yung pagbabago, mamaya pag-uusapan natin dito. So, ang linawin lang natin ha, yung pong interest income lang ang masasubject sa final withholding tax. Either yan ay 20 or 25%. Okay? And then bibigyan ko na rin kayo ng tip dito. Mostly, okay, lahat ng non-resident alien na not engaged in trade or business, mostly ha, ng final withholding tax rate niya ay 25%. Okay, may ilan-ilan lang na na-exempt or meron lang ilan na mas mababa, but basically, lahat po yan ay 25%. So, wag mo na masyadong isipin. And then, ito namang 20% na nakalagay dito, okay, mostly yan yung nag-a-apply na final withholding tax. Mostly. Pero again, hindi po lahat. Kasi katulad nito, may nakikita kayong 15%. Okay, so at least, ma-establish lang natin para just in case hindi ibigay yung mga final withholding tax rate during examination, memorize po natin. Okay, so malinaw po itong number one. Ano naman yung interest income from depository bank under Foreign Currency Deposit System or FCDS? Okay, ito po yan. Meron pong mga bangko na syempre may basbas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pwede pong mag-open ng mga foreign currency account. Like for example, US dollar account or yen account na inaalaw po ang mga tao na mag-deposit dun sa mga foreign currency account na yun. Like for example, dollar account. Okay? Ngayon, ayan. Okay? Yun po ba ay masasubject sa final withholding tax? Like for example, ako, nag-open ako ng US dollar account. Okay. Yun bang interest income doon na kinikita ko doon sa dollar account ko na yon ay masasubject sa final withholding tax? Okay? Ito po ang sagot. Dapat po kung siya ay resident citizen or resident alien. Kaya nga ang nakalagay po dito ay nag-a-apply lang siya sa mga resident, either citizen or alien or resident alien. And kung mapapansin nyo po, mas mababa yung final withholding tax rate niya. 15% lang. Hindi po katulad nitong isa na 20% ang nag-a-apply. Yan. Okay. Ay paano naman, sir? Kapag po halimbawa, merong US dollar account or foreign currency dollar account, pero siya ay non-resident. Okay? Either non-resident citizen yan or non-resident alien, whether nag engage or hindi nag engage sa trade or business. Ang sagot po, siya po ay exempt. Yan. Okay. So, exempt po siya sa final withholding tax. Kasi nga po, again,
itong final withholding tax ay nag apply lang para sa mga resident ng Pilipinas, either citizen or alien, which is 15%. Okay, so check po tayo dito ha. Ngayon, pag-usapan po natin itong isa. Ito po yung mainit-init na topic eh. Okay? Yun daw interest income na kinikita ng mga long-term deposit or investment na ang tagal ay 5 years and above. Okay, so ibig sabihin yung maturity niya ay 5 years and above. Ngayon, tingnan po natin. Dito po sa ating presentation, hinati po natin siya sa dalawa. Meron pong nakalagay na before July 1, 2025 at saka July 1, 2025 onwards. So bakit po may July 1, 2025 onwards? Pag-usapan po natin, okay? Kasi nga may lumabas po na batas, ang title po niya ay Capital Market Efficiency Promotion Act or kung paiksiin po natin siya ay SIMEPA. Okay? So, ito pong si MEPA ay magte-take effect from July 1 onwards. So, ibig sabihin, kapag po ikaw ay nagkaroon ng investments or long-term investment or deposit sa date na yan, so ito pong rule na ito ang mag-a-apply na. Okay? Yung revision na ginawa. Yan. Pero kung meron ka lang long-term deposit or investment na 5 years or more before July 1, 2025, hindi po nun maaapektuhan o hindi maaapektuhan ng SIMEPA itong mga investment na to na naandyan na talaga before July 1, 2025. Okay? So ngayon, pag-usapan muna natin paano nga kung meron ka ng mga existing na investment or long-term deposit or investment at nag-earn ito ng interest. Ang question ay, ito ba ay masasubject sa final withholding tax? Tingnan po natin. Okay? Kung ikaw po ay resident citizen, non-resident citizen, resident alien o kaya naman ay non-resident alien pero engaged ka sa trade or business, tandaan po ito ha, before July 1, 2025, yan po ay exempt sa final withholding tax. Pero, yun pong non-resident alien na hindi nag engage sa trade or business, still nag-a-apply pa rin yung 25% final withholding tax. So, ito lang mga ito ang exempted or may exemption. Okay. Yan. Pero, ang rule po kasi nung una, dapat po ay matapos mo yung maturity na 5 years. Kasi ibang usapan na kapag halimbawa withdraw mo or pinre-terminate mo yung long-term deposit or investment. Meaning kung halimbawa 5 years talaga siya, kinuha mo na kaagad siya. Yun ba ay exempt pa rin o masasubject sa final withholding tax? Okay, ang sagot po ay masasubject na siya sa final withholding tax. Pero ang rate ay nakadepende, okay, kung kailan mo siya withdraw. Kasi kung malapit na yung 5 years, definitely mas maliit yung rate na mag apply. Pero kung mas matagal pa yung 5 years, tapos withdraw mo na kaagad, na pre-terminate na kaagad, so ibig sabihin, ang mangyayari ay mas malaki yung final withholding tax rate na mag apply sa'yo. Tingnan po natin. Okay? May nakalagay po dito sa baba. If na pre-terminate siya bago mag 5 taon o yung maturity period, tingnan nyo po ha, if 4 years to less than 5 years, ang mag apply pong final withholding tax rate ay 5%. 'Di ba? Hindi siya exempt, pero meron siyang FWT na 5% na mas mababa, 'di ba? Kumpara sa regular currency deposit na 20% katulad nito. Pero tingnan nyo po, kapag siya ay withdraw mo or na pre-terminate ng 3 years to less than 4 years, mas malaki-laki yung rate na mag apply 12%. So, pakitandaan po ako nan. Kasi baka mamaya sa problem solving, meron talaga siyang existing yan, na long-term deposit or investment before July 1. So, itong rule na ito ang mag apply pa rin. Okay? And then, kung mapapansin po natin, if less than 3 years, 20% pa din ang mag apply. Hindi po siya exempt, hindi 5, hindi 12. Para po siyang ah, currency bank deposit na local. Okay? Yan. But then again, kapag NRA na not engaged in trade or business, 25% pa rin yung mag apply. Kaya hindi mahirap tandaan kasi nga, almost all ay 25%. May mga exception lang. Okay, ngayon,
Alam na po natin ha. Yan. Ay paano nga po pag halimbawa nag-open ako ng ah, long-term deposit or investment ng July 1 or onwards. So mag apply na po ba yung si MEPA? Ang sagot ay yes. Okay, pero ano na po ang rule? Exempted pa rin po ba? The answer is, yun nga, nakakalungkot, hindi. Okay? Kasi, tingnan po natin ha, yung lahat ng ito, maliban sa non-resident alien na hindi nag engage sa trade or business, yan, okay, 20% na po at hindi na siya exempt. Katulad na rin po siya nitong interest income from any currency bank deposit. Yan. Okay. So, 'di ba medyo nakakalungkot ano kasi sa totoo lamang ay kung ikaw ay middle income earner na diyan mo itinatabi yung iyong pera, gusto mong mag-earn ng interest tapos hindi ka naman well versed dun sa mga investment sa stocks or hindi mo alam yung iba't ibang investment vehicle. So imagine mo dati exempt ngayon 20% na yung mababawas dun sa interest income mo. So medyo nakakalungkot. Ano, yun yung hindi ko gusto dito sa SIMEPA na ito. Yung ginawa dun sa mga long-term deposit or investments. Kasi basically, 'di ba ang goal naman kasi talaga nito ay i-simplify daw. Yan. At saka maging fair. Pero kung tutuusin, ay ang tinatamaan nito ay yung mga middle income earner. Kasi yung mga mayayaman naman talaga, specifically yung mga ultra rich, hindi naman nila pinag-i-stay yung pera nila dyan eh. Okay, kung meron man, baka minimal. So, hindi dyan nag-stay yung kanilang pera. So, sino matatamaan nito? Yung mga middle income earner, 'di ba? Na nakakapag-ipon at nakakapaglagay ng pera sa mga long-term deposits or time deposit. But then again, okay, so dahil ito'y batas na, wala po tayong magagawa. Okay, so susundin na lang po natin every time na tayo ay mag-compute, regardless kung ito'y pang board exam or actual, para lang din po aware ang lahat. So nagkakaintindihan po? So yung again, lilinawin po natin ha, yung interest income po ang masasubject sa final withholding tax. Hindi po yung savings, hindi po yung deposit. Okay? So okay na tayo sa isa, interest income. Okay, i-clear na natin. Doon na po tayo sa susunod. Ano po yung kasunod natin? Yan, royalties or royalty income. So, din CJ, ano po bang ibig sabihin ng royalty or royalty income na yan? Okay, ang royalty income po, ito ay ibinabayad sa atin dahil ginagamit yung ating mga pinaghirapan. Okay, for example, meron tayong invention. Tapos yung invention natin ay patented. So sa atin talaga nakapangalan, ginagamit siya. So dahil siya ginagamit ng iba, pwede po natin pagkakitaan, mabibigyan po tayo ng royalty income. Ano pa? Yung mga trademarks, yung mga brand. Meron po tayong mga royalty income na matatanggap dyan. Kung halimbawa po tayo ay nag-compose ng kanta, tapos po ay may gagamit ng ating kanta, gagamitin sa concert or ilalive, for example, sa television. Di syempre may mga commercial yun. So kikita kasi sila doon. So basically, dahil ginagamit yung ating kanta, may marireceive po tayong royalty income doon. Okay, so yung mga pagsusulat ng libro, mga other literary works, meron po tayong marireceive na royalty income on that. Okay, the question na lang is, yun po ba'y masasubject sa final withholding tax? The answer is, of course, yes. Pero again, depende po sa royalty income. Okay, so ano pong ibig sabihin ng depende sa royalty income? Mag-annotate po ulit tayo. Yan. Kapag po tayo nakakatanggap ng royalty income in general, so meaning, maliban na lang sa, nakalagay po dito sa baba ha, sa paggawa ng libro or other literary works, at saka yung musical composition. So maliban po dyan, okay, ang mag-a-apply pong rate sa atin ay katulad nung sa interest income in any deposit. 20% pa din. Okay, as long as ikaw ay resident citizen, non-resident citizen, alien resident, at saka non-resident alien na engage in trade or business. And then again, kapag naman ikaw ay not engaged in trade or business, ayan, hindi mahirap tandaan, again, 25% ulit. Okay. Ngayon, sir, paano po pag ako ay sumulat ng libro or may literary works or nag-compose ng kanta? Okay, magkano na po yung final withholding tax rate na mag apply sa akin? Okay, good question. Kasi ito, mas mababa kumpara sa
royalty income in general, which is just 10%. Yan. Okay. So, hindi 20% na katulad nito. 10% lang kung ikaw ay itong mga to. Okay? So kung ikaw naman ay NRA na hindi nag engage sa trade or business, again, fixed rate 25% na hindi mahirap tandaan. So kung mapapansin ninyo, bakit mas mababa yung rate sa pagko-compose ng libro or literary works or musical composition? Okay, kasi itong mga to ay siguro dahil sharing of knowledge, 'di ba? Or para mas ma-encourage ka na mag-compose or gumawa ng libro. So maliit lang yung ibabay or I mean maliit lang yung ibabawas sa na final withholding tax. I think in my opinion baka ganun yun. Okay, so but then again, ang point natin dito is yan, subject po siya sa final withholding tax. Okay, either 20% or 10%, or kung ikaw naman ay non-resident alien na hindi nag-engage sa trade or business, di 25% pa din. Okay po, so I hope nakakasunod tayo. Yan. Sige, clear uli natin. So, nakadalwa na tayo. Anong kasunod? Prices. Okay, so syempre, pwede tayong makatanggap ng mga prices na tinatawag. Ngayon, hatiin po natin yung prices na yan. Tapos, tingnan po natin kung magkano final withholding tax rate ang mag apply. So, in general, okay, kapag po tayo ay nakatanggap ng prices na more than 10,000 pesos, so again, naandun na naman tayo sa default na 20% as long as ito tayong mga to. And then kung tayo naman ay non-resident alien na hindi nag engage sa trade or business, so ganun pa din, 25%. Yan, di ba? Parang yung sa royalty income lang din. Pero paano kung ang tanggapin mong prices ay 10,000 or less? Okay, so mas 10,000 pababa yung tatanggapin mo. Subject pa ba sa final withholding tax? Tingnan po natin. Kung ikaw po ay itong mga to, yan, yung mga yan. Okay? Exempt ka po sa final withholding tax. Okay? Pero sa final withholding tax ka lang, exempted. Yung tatanggapin mo na yun na 10,000 ay sasama sa gross income mo. At alam mo na kung anong mangyayari pag sumama sa gross income. Masasubject po yan sa regular income tax or basic tax. Or kung nag apply yung 8% flat rate, yun po yung mag apply. Ang point natin dito is, exempt siya sa final withholding tax kasi nga siya 10,000 pababa, pero makakasama po siya sa gross income mo na masasubject sa regular tax or income tax or basic income tax ang tawag nila. Okay? Pero kung ikaw ay, again, non-resident alien na hindi naman nag engage sa trade or business sa Philippines, 25% pa din. Okay? Yan. Ang point natin dito is, tingnan ninyo, ang point kasi dito in general is kapag may natatanggap ang isang individual, yun po talaga yung taxable. Ang question na lang is, anong tax yung mag apply sa kanya? Basic tax ba? Final withholding tax ba? O capital gains tax ba? So parang basically tatlo lang naman kasi eh. So kung ito na-exempt sa final withholding tax, malamang subject yan sa regular income tax, yung gumagamit po ng graduated tax rate. Or kung nag-apply or nag-a-apply sa kanya, yung 8% na flat rate na optional. Okay? Yan. So, nakatatlo na po tayo. Dalawa na lang. Okay? Ano naman po yung isa? Yung mga winnings or other winnings natin. So, ganun lang din. Madali lang po ito. Pero syempre, ipaliwanag pa rin natin. Pag po winnings in general, regardless of the amount, kahit mababa kahit yan ay 10,000 pababa, regardless, okay, yan. Ang mag apply pa rin po, katulad nung kanina, 20%. Unless ikaw ay non-resident alien na not engaged in trade or business, 25% pa din. So, in general po ito ha. Yan, regardless of the amount. Okay? So, pero, kapag po ang winnings ay nanggaling sa PCSO or Lotto winnings, na yan, okay, hatiin po natin. Kapag po 10,000 or less, katulad nung kanina yung sa prices, 'di ba? Mababa sa 10,000. Okay, as long as ito ka, exempted po 'yan sa final withholding tax. Again, sa final withholding tax lang po exempted ha. Yan po ay masasubject sa regular income tax or basic tax.
Okay? So, dun lang siya exempted, pero sa regular income tax, yun po ang mag apply. Or, kung i-avail yung 8% flat rate, as long as nagka-qualify siya doon, yun po. So, either graduated lang naman or 8% flat rate. Okay? And then again, kapag NRA na hindi nag-engage sa trade or business, ganun pa din naman. 25%. Okay? Yan. Pero paano kapag ang tinamaan mo sa loto ay more than 10,000 pesos? So, babalik po tayo dun sa default na 20 at saka 25% pa din. Parang ito. Okay? Yan, kasi more than 10,000 pesos. Yan. So, babantayan nyo po ha kung yan ay PCSO or Lotto winnings. Para doon sa mga magbo-board exam, tingnan nyo po kung ano yung napanalunan. Doon po tayo lagi sa default titingin. Then kung 10,000 or less, pwede po natin i-exempt sa final withholding tax pero kasama sa regular income tax. Okay. So, isa na lang. Yan. Dividend income. So, yung dividend income na pinag-uusapan natin dito, either yan ay cash dividend and or property dividend na hinati po natin. Kapag po siya ay natanggap mo sa domestic corporation, medyo iba-iba na yung rate na makikita natin dito ha. Kapag po na-receive mo siya from a domestic corporation, okay? Kapag resident citizen, non-resident citizen, at saka resident alien, medyo mababa yung final withholding tax rate, hindi 20%, 10% lang. Pero kung ikaw ay not NRA na nag-engage sa trade or business, yan yung mataas-taas, 20%. And then again, yung default natin for NRA not engaged in trade or business, 25%. Okay, so 10, 20 at saka 25. Pero kapag po halimbawa ang na-receive po natin ay dividend from resident foreign corporation, exempted po again sa final withholding tax. Pero saan po masasubject? Regular income tax. Either graduated tax rate or 8% flat rate kung yun po yung nag apply. Okay? Or kung yun po yung pinili. Yan ha. So, okay? So, nakita na po natin, 'di ba? Yung mga rate na nag apply. So, kung again, kung isa-summarize nga po natin, clear ko lang muna ito ha. Kung isa-summarize po natin is nasa-subject siya sa final withholding tax, pero kung hindi final withholding tax, saan po napupunta? Regular income tax. Or ang tawag ng iba ay basic income tax na either gumagamit ng graduated tax rate or kung yung optional na 8% flat rate kung nag apply. Ngayon, tapos na po tayo doon. Additional information na lang po. Ito, medyo nakakatawa nga eh. What if nakatanggap ka ng tinatawag na informer's reward? Yan po ba'y masasubject sa final withholding tax? Question, ano po ba yung informer's reward? So, halimbawa, ikaw ay isang tao na naging instrument para maka-discover ng mga violation sa tax code. Yan na. So, meron kang ikinanta na someone or pwedeng siguro corporation or business na nagva-violate ng tax code o kaya naman ay may mga seizure ng smuggle goods, di ba? Yan, na hindi nagbabayad ng tamang tax. Okay? Yun. So, pwede kang magrantan ng tinatawag na informer's reward. Ang tanong ay, magkano ba yun? Yung matatanggap mo. Okay? Tingnan po natin. Ang sabi po dito, yan, okay? Entitled ka daw na makatanggap ng 10% kung alin ang mas mababa sa dalawa ha. Kung revenue, surcharges, ay mag-annotate pala tayo para makita. Okay? 10% daw kung alin ang mas mababa dito sa dalawa. Ito, yan, or ito. So, imumultiply lang naman yung 10% kung alin ang mas mababa dyan sa dalawa. Okay? Ngayon, ang point natin dito is, yung bang tinanggap mo na 10%, okay, either ito or ito kung alin ang mas mababa, subject ba sa final withholding tax? The answer is yes, pero maliit lang. Okay? 10% final withholding tax lang, hindi po 20%. Hindi ko alam kung bakit mas mababa o siguro para ma-encourage ka na maging instrument to discover violation ng tax code. So, hindi po natin alam. Okay? Pero, yun nga, mas mababa lang yung ipapataw na
final withholding tax. Okay? Yan. So, meron pa ba? Tingnan po natin. Yon, may tanong po dito ang nakalagay. Thus, the individual required to file the BIR return related to final withholding tax. Kasi may tinanggap ka eh. 'Di ba? So, ikaw ba ay required na mag-file ng BIR return or BIR form sa BIR regarding sa mga natanggap mo? The answer is no. Okay? So, hindi mo po obligasyon na mag-file ng BIR return related to that. Sino po ang magre-remit nun or sino po ang magre-report nun? So, yung pong withholding tax agent. Na sa case po halimbawa ng sa bangko, 'di ba? Meron po tayong savings doon na nag-earn ng interest. 'Di ba binabawasan po basically ng 20%. So, yung bangko na po ang magre-report noon sa BIR at magre-remit noon bilang siya ang withholding tax agent. So, nasa sa kanya na po ang burden. Sa atin po, darating na lang yon, neto na, bawas na. Okay, ng final withholding tax. And then again, to summarize, hindi na po natin kailangang i-include yon sa ating gross income sa pagko-compute ng income tax due. Tanggal na po siya. Kaya nga po ang nakalagay ay final withholding. Hindi na dapat mataksan ulit. Okay, with that, maraming maraming salamat po sa pakikinig and I hope na meron kayong natutunan kahit maiksi lang yung ating video lecture. So siguro maglalabas na lang tayo ng separate video lecture na nagsosolve na ng mga problem. But for now, mag-establish muna tayo ng foundation at na-explain natin, okay, yung ano ba yung logic ng mga final withholding taxes. Again, maraming maraming salamat and tune in lang po kayo sa mga susunod pa nating video lecture about taxation.